Ang kabuuan po talaga o masasabi po natin ang buod ng 1 John chapter 3 ay nahati po sa dalawang bahagi. Unang-una, sino po ang mga tunay na anak ng Diyos? Yan po ay makikita sa talatang 1 hanggang talatang Gs. At ano po ang buhay ng mga anak ng Diyos? Mula po sa talatang 11 hanggang sa katapusan ng chapter na ito. So ngayon, simulan po natin ang ating pag-aaral dito po sa talatang 1 bilang continuation sa mga nabanggit po in verse 29 ng chapter 2. Ito po sinasabi sa Kapitulo 3, talatang 1. Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. See what great love the Father has lavished on us. Alam niyo po mga kapatid, yung salitang pag-ibig, lalo na po in 1 John, ay napaka-dominant po in this letter. Nakikita po natin that it was because of love. Isinugo po ng Ama ang kanyang buktong na anak upang maging pambabayad sala sa ating mga kasalanan. Alam din ho natin that by nature, ang Diyos po ay pag-ibig. Pero dito, nakikita ho natin that when John says, tignan natin kung gaano kadakila ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos para sa atin, maari ho natin maitanong sa anong paraan ipinakita ng Diyos Ama ang kanyang pag-ibig sa atin. Well, ang isang magandang halimbawa na nabanggit ko po sa inyo kanina ay makikita po in chapter 4 of 1 John, at simulan po natin dito sa talata 9. 1 John chapter 4, beginning at verse 9. Unang Juan 4, talatang 9. Sabi po dito, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo, upang sa pamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Verse 10. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Alam niyo po mga kapatid, ayon po sa ating binasa dito sa talata 9 at talatang Gs, kapag tayo po ay nakalimot, pagdating po sa doktrina, kung gaano po tayo kamahal ng Diyos, tandaan po natin that God had sent His Son para ho sa atin. Dahil hindi ho natin kaya na iligtas ang ating mga sarili. Wala ho tayong kakayahan o abilidad na baguhin ang ating sarili o mahalin ang Diyos sa pamagitan po ng ating sariling kalakasan. Kundi sabi ng Biblia, sa ganitong paraan ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Hindi niya po tayo binigyan po ng kayamanan sa konteksto po ng pera. Hindi niya po tayo binigyan po ng mga malalaking bahay sa konteksto po ng materyales. Hindi rin po na tayo binigyan po ng pagmamahal sa pamagitan po ng mga bagay dito sa mundo. Ang pinakadakilang bagay na ipinakita ng Diyos to display and demonstrate ang kanyang pagmamahal po sa atin ay nung isinugo po niya si Kristo para sa ating mga kasalanan. Kaya kapag tayo po ay minsan nakakarinig ng mga bulong mula po sa kaaway, o maaari mula po sa ating madayang puso na nagsasabi at bumubulong that God does not love you. God does not care about you. God is done with you. Wala kang kwentang tao. Dahil iniwan ka na ng Diyos, pinabayaan ka na ng Diyos, wala ka ng pag-asa. Lagi ho natin tatandaan bilang mga anak ng Diyos that your worth cost the life of the Son of God. Ganun po kadakila ang pag-ibig ng Diyos Ama para sa atin. Isipin niyo po ito mga kapatid. Ibibigay po ninyo, iaalay po ninyo ang pinakaminamahal po natin sa buhay. Alang-alang lang na maligtas ang iyong kaaway. Marami ho sa atin ay nakaranas po ng kaaway. Maari, may mga kaaway po tayo at work. Or, if we are Christians and we are not walking the way that we should be walking, maari, may mga kaaway po tayo temporarily sa ating mga kamag-anak or even in the church.
Pero it should not be so, mga kapatid, bilang mga Kristiyano. But nonetheless, imagine, ibibigay mo the most loved person in your life para lang maligtas ang iyong kaaway. Para maligtas yung mga taong naninira sa iyo. Maligtas yung mga taong nagtraidor sa iyo. Maligtas yung mga taong nagbigay ng, we could say, hurt and pain sa atin. Imagine giving your most prized and loved person in your life. Alang-alang lang na maligtas ang iyong kaaway. Wala siyang ginawa na tama sa iyo. Wala siyang ginawa na mabuti sa iyo. Kundi puro kasamaan ang kanyang ginawa sa iyo. And yet, handa mong ibigay ang iyong minamahal, alang-alang lang na siya'y mapatawad at siya'y maligtas. Siguro, hindi ho natin magagawa yon. Sabi po ni Pablo sa Roma 5, sa isang matuwid na tao, mahihirapan pa tayo na ialay ang ating buhay. Sa isang mabuting tao, parang imposible. Pero sa isang tao na itinuring nating kaaway, ibibigay mo ang iyong buhay para siya'y maligtas, hindi natin magagawa yon. Pero sabi ng Biblia, tignan natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Sino po ba tayo noon? Ang sabi ng Biblia, tayo ay mga kaaway ng Diyos. Hindi natin hinahanap ang Diyos. Tayo po ay mga rebelde laban sa Diyos. Pinatitigas natin ang ating mga puso tuwing tayo ho ay binibigyan ng mga aral mula po sa Biblia. And yet sabi ng salita ng Diyos, contemplate, isipin maigi, look and see the great love of God for the church. At hindi lang ho yun, mga kapatid. Not only did God love the church by word, pero He loved the church by action nung ibinigay po niya si Jesus para sa atin. Yung mga rebelde na yan, yung mga sinungaling na yan, yung mga traidor na yan, yung mga mahihilig magkimkim na sama ng loob, ibibigay ko ang aking buktong na anak alang-alang sa kanila upang sila'y hindi mapahamak sa kabilang buhay. Para balang araw kung sila'y tatanggap sa aking buktong na anak, magkakaroon po sila ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. At ang ibig sabihin po ng buhay na walang hanggan po dito ay makasama ang Diyos magpakailanman with a new nature, with a new body, with a new heart, absent completely from the presence of sin. Ginawa ng Diyos Ama yun, alang-alang sa atin. His number one priority though was not us. Kaya niya ibinigay si Kristo. It was not because, number one, tayo ang priority ng Diyos. Ang rason kung bakit ibinigay po niya ang kanyang buktong na anak was to glorify Himself. Pangalawa na lang po tayo, mga kapatid. Tatandaan niyo ho yan. Ang redemption history, ang proseso ng kaligtasan, ay pinlano po ng Diyos bago pa man likhain ang mundo para siya po ay magkaroon ng kapurihan. At lahat ng kanyang gagawin ay babalik po sa kanya in glory and thanksgiving. And how do we know this? Basahin po natin ang isa sa pinaka-favorite verses ng mga ilang theologians sa Biblia. Romans chapter 11. Basahin po natin. Roma Kapitulo 11. Ito ay naging isang favorite verse ni Jonathan Edwards, isang theologian of the 18th and 19th century. Romans 11. Talatang 33. Napakaganda nitong tekstong ito. Roma 11, talatang 33. Napakadakila ng kabutihan ng Diyos. Napakalalim ng kanyang karunungan at kaalaman. Hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pasya at pamamaraan. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, sino kaya makakaunawa sa kaisipan ng Panginoon? Sino kaya makakapagpayo sa Kanya? Sino kaya ang makakapagbigay ng anuman sa Kanya para tumanaw siya ng utang ng loob? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa Kanya at nilikha ang mga ito sa pamagitan niya at para sa Kanya. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. For from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever. Amen.
So bakit po isinugo si Kristo? Bakit po nagkaroon po ng plano ng kaligtasan? Malinaw na sinasabi ng Biblia, ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya. Nilikha ang mga ito para sa Kanya at sa pamagitan niya upang magbigay ng kapurihan sa Diyos magpakailanman. Kaya ang Christianity at salvation, hindi nakasentro ho sa atin yan. Ang church ministry ay hindi nakasentro sa pastor. Hindi nakasentro sa mga miyembro. Walang bida sa church maliban lamang si Jesus. The center of salvation history ay nakasentro kay Jesus. At the end of salvation history, ang mabibigyan ng kapurihan ay hindi ang pastor, hindi ang mga deacon, hindi ang iglesia, kundi si Jesus. Kaya ito ang panalangin po ni Pablo. Sabi niya, idinadalangin ko sa mga kapatiran dyan sa Efeso na makita mo ang lalim, ang taas, ang lawak ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Biro mo, ang berbo na kasama ng Diyos, na Diyos din, nakapiling ng Ama, na walang ginawa kasamaan o kasalanan. Siya ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. He paid a debt that He did not owe. And we owed a debt that we could not pay. And yet sabi ng Biblia, dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa mga tao dito sa mundo, ibinigay po niya si Jesus. Now the question might be, what is the purpose? Kung bakit po ibinigay si Jesus? Well, the easy answer is, para tayo po ay mapatawad ng Diyos. Pangalawa, para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, magkaroon po tayo ng maayos na relasyon sa Diyos. Pero ayon po sa 1 John, ito ang rason at ito ang paraan kung paano po ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Kung babalikan po natin ang talatang 1 ng kapitulo 3 ng unang Juan, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. So, paano po niya ipinakita ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin? Tinawag niya tayong mga anak niya. Sa ganung paraan, ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ang mga dating kaaway ng Diyos ay ngayon mga anak niya. Ang mga dating malayo sa Diyos ay inilapit niya. Ang mga taong walang nais sa Diyos, ngayon nagkaroon ng nais dahil sa Kanya. So if you want to understand how great the love of God is, tignan po natin ang ating kalagayan ngayon now that we are in Christ. Hindi ka nakaaway ng Diyos. Ang sabi ni Kristo sa Kanyang mga alagad, hindi ko kayo itinuturing bilang mga alipin, kundi bilang mga kaibigan. Sapagkat ang isang alipin, hindi niya alam ang kalooban ng kanyang amo. Pero kayo'y mga kaibigan ko. Dahil sa iyo, ibinibigay ko ang aking kalooban so that you may know kung ano yung kalooban ng Diyos. At paano ho natin nalalaman ang kalooban ng Diyos? Sa dalawang paraan. Sa tulong po ng Espiritu Santo at sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Kapag hinihimay po natin ang Biblia, nakukuha at nakikita ho natin kung ano ang nilalaman ng kalooban ng Diyos. Kasi sabi ng salita po ng Diyos sa aklat ng 1 Corinto 2, who has the mind of God? But those who have the Holy Spirit. Walang nakakaalam sa isipan po ng Diyos maliban lamang kung sumasa Kanya ang banal na Espiritu. Sa gayon, we have the mind of Christ. At kapag sumasa atin ang mind ni Kristo, nangangahulugan lamang mga kapatid, we are the children of God. Kaya pag nagtuturo si Kristo ng mga talinghaga, nagtatanong po ang kanyang mga alagad, Panginoon, why do you teach in parables? At ito yung mabigat na sagot ni Kristo, sapagkat ang mga lihim ng kaharian ay hindi ibinigay sa kanila, kundi ang lihim ng kaharian ay ibinigay sa inyo. Which means, yung mga anak ng Diyos, sa kanila ibinigay yung pribileyo na malaman ang kalooban ng Diyos. Kaya kahit anong pangangaral na ibigay po natin sa mga tao sa labas, hanggat hindi binubuksan ng Diyos sa pamagitan ng pag-ibig ng Ama,
ang kanilang puso't isipan, they will never understand who Jesus is. They will never have interest for who Jesus is. Dahil ang mga anak lang ang binigyan po ng ganyang klaseng kaloob. Ang mga anak lang ang binigyan ng ganyang klaseng nais. Ang mga anak lang ang binigyan ng ganyang klaseng pribileyo na sumampalataya kay Jesus. So sabi ng Biblia, tinawag silang mga anak ng Diyos. Now dito papasok ang isang katanungan na madalas nababanggit po ng mga tao sa anyo ng sagot. And that is, sa kanilang pananaw, ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang lahat daw ng tao ay anak ng Diyos. Unang-una, sino po ba ang kausap ni Juan dito? Hindi mga hindi mananampalataya, kundi mga Kristiyano. Ang kausap niya dito ay may mga taong may kaugnayan kay Jesus. Hindi niya kausap dito ang mga tao sa labas ng iglesia. Hindi niya po kausap dito ang mga hindi mananampalataya. Ang kausap po ni Juan dito ay mga Kristiyano. Kaya nung sabihin po ni Juan, kayo'y mga anak ng Diyos dahil kayo ang resulta at produkto ng pag-ibig ng Ama, yung salitang anak ng Diyos o yung termino, titulo na anak ng Diyos is only applicable sa mga taong nakaranas ng pag-ibig ng Ama patungo sa kaligtasan. May dalawang klaseng pag-ibig ang Diyos na makikita po natin sa Biblia. In theology, may tinatawag po the common love of God. Anong ibig sabihin po ng common love ng Diyos? Halimbawa, sa Mateo 5, kung ating po babasahin. Mateo 5, Matthew chapter 5. Ito po yung tinatawag na common love or common grace na kung tawagin sa theology. At ito po ay nagbibigay ng access sa lahat ng tao. Sa Matthew chapter 5, beginning at verse 43. Matthew chapter 5, verse 43. Sa Mateo 5:43, ito po nakalagay. Narinig ninyo na sinabi noong una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang iyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak na kayo ng iyong amang nasa langit, sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. So dito, nakikita ho natin ang common pag-ibig ng Diyos. O kung tawagin, common grace. At ang ibig sabihin po ng common grace is that ang lahat ng tao, mananampalataya man o hindi, ay may access sa ganitong klaseng pag-ibig. At yung pag-ibig na pinapahiwatig po ni Mateo dito, ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos sa konteksto ng probidensya. At ano po ang probidensya? Ang pagkilos ng Diyos, ang pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Kasama po dito ang sansinukob, kasama po dito ang mundo, kasama po dito ang mga tao, mga hayop, lahat ng kanyang nilalang iniingatan po niya sa ilalim ng kategorya ng probidensya. So sa ganitong paraan, Kristiyano ko man o hindi, nakaranas po tayo ng pag-ibig ng Diyos sa konteksto ng probidensya. Kaya minsan napapaisip tayo, Panginoon, bakit yung mga hindi mananampalataya yumayaman? Bakit yung mga hindi mananampalataya ang gaganda ng mga trabaho? Is because yan po ay dulot ng probidensya ng Diyos. Pero yung probidensya ng Diyos sa ganyang paraan ay hindi nakapagliligtas. Maari pinaparamdam ng Diyos ang kanyang biyaya sa pamamagitan po ng probidensya, pero ang rason kung bakit po niya pinaparanas ang mga bagay na ito sa kanila upang sila'y magsisi at makita nila ang kabutihan ng Diyos sa kabila ng kanilang kasamaan. Ayon sa Roma Kapitulo 2. Yan po yung tinatawag common grace or common love of God. Subalit, hindi lahat ay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos
sa konteksto ng kaligtasan. Na kung tawagin po in theology, special grace or salvific love, ang pag-ibig na nakapagliligtas. So hindi po ito providensya, kundi ito po ay kaligtasan na. At ipinaranas ng Diyos ang kanyang pag-ibig na nagliligtas sa ganitong paraan. Mateo Kapitulo 11. Mateo Kapitulo 11. Talatang 27. Mateo 11, talatang 27. Excuse me. Ito po sinasabi. Mateo 11:27. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang ama. At walang nakakilala sa ama kundi ang anak. At ang mga taong nais ng anak na makakilala sa ama. Here's the question. Ang lahat po ba ng tao sa mundo ay ipinakilala sa ama? Ang lahat po ba ng tao sa mundo ay inilapit ng ama kay Jesus? Ang ganitong nais na makilala ang ama, ang ganitong nais na makilala ang anak, ay hindi nagmumula sa atin. Ito'y nanggagaling sa Diyos. Malinaw, walang makakilala sa anak, kundi ang ama. So ang ama lang ang may kapangyarihan magbigay ng ganyan nais na makilala si Jesus. What about yung nais na makilala ang ama? Sabi po ng Biblia, and it is the Son. Walang nakakilala sa ama, kundi ang anak at ang mga taong nais ng anak. Hindi sinabi, nais ng tao, kundi nais ng anak. So ngayon, kung tayo po ay may kaugnayan kay Jesus, hindi dahil yan po ay nagmula sa iyong nais originally, kundi dahil sa pag-ibig ng Ama sa pamagitan ni Jesus, sa pamagitan ng Espiritu Santo. Binuhay tayo mula sa spiritual na kamatayan. Binigyan po tayo ng buhay kasama po si Jesus upang mahalin at naisin po natin na makilala ang Diyos. Kaya nga, ang isa sa mga pinakamagandang talata sa Biblia na nagbibigay ng sobrang linaw sa ganitong klaseng katuruan ay ang Juan Kapitulo 1. Dito po tayo sa Juan 1, talatang 12 hanggang 13. Napakaganda ng ganitong klaseng mensahe ng Biblia. Sa Juan 1, talatang 12 hanggang 13. Ang sabi ho, ngunit, ang lahat ng tumanggap at sumampalatay sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So paano ho sila naging anak ng Diyos? Talatang 13. Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamagitan ng pisikal na pagkasilang. Nang ibig sabihin, dahil ang aking ama ay pastor at ang aking ina Kristiyano, nangangahulugan, Kristiyano na rin ako. O dahil ang aking magulang ay mahilig pumasok sa simbahan every Sunday, that means automatically, Kristiyano rin ako. Pero sabi ng Biblia, hindi tayo naging anak ng Diyos dahil sa pisikal na kalagayan ho natin. O hindi dahil Hudyo ka man, o Pinoy ka man, o whatever. Sabi ng Biblia, naging anak sila ng Diyos hindi sa pamagitan ng pisikal na pagkasilang, o dahil sa kagustuhan ng tao. So hindi pwede natin isumbat sa Diyos, kaya ako'y papasok sa langit dahil ako yung may gustong lumapit sa iyo. Hindi natin pwede isumbat sa Diyos that ako'y naging Kristiyano dahil mas matalino ako kaysa sa ibang tao. At mas matalino ako kaya ako tinanggap ang salita ng Diyos habang ang iba ay hindi matalino kaya hindi nila tinatanggap ang salita ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, naging anak sila ng Diyos hindi dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. So siyempre, kung nasa ang kalooban ng Diyos, nandun ang kagalakan ng Diyos. At kung nasa ang kagalakan ng Diyos, andun ang pag-ibig ng Diyos. Hindi naman pwede na iloob ng Diyos ang isang bagay na hindi niya ninais. Pero dito, kung tayo po ay may kaugnay kay Jesus is because
niloob ni Jesus, niloob ng Ama, niloob ng Espiritu Santo na tayo po ay mapabilang na magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Kaya nga minsan ang nagiging madalas na katanungan ng mga kapatiran is, Brother Josh, hindi ko maunawaan. Sa libo-libo mga tao dito sa mundo, bakit ako ang pinili ng Diyos? Sa mga kamag-anak ko, ako lang yung mananampalataya. Sa neighborhood ko, kami lang ang naglilingkod kay Kristo. Hindi ko maunawaan, bakit kami lang? Bakit hindi pinili ng Diyos ang mga ito? O yung kamag-anak ko, yung pinsan ko, kapatid ko, asawa ko, anak ko, bakit hindi niya pinili? At yan po ay mauuwi lamang sa kasagutan na binibigay ng Biblia. Kung ano yung kalooban ng Diyos, yun lang ang masusunod. Hindi ho natin mauunawaan kung bakit tayo pinili ng Diyos. Wala naman siya nakita sa atin na kabutihan sapagkat sinasabi ng Biblia, walang gumagawa na mabuti kahit ni isa, walang matuwid. Maaari matuwid sa paningin ng tao, pero yung pamantayan ho natin ay hindi yung pamantayan ng tao, kundi ang pamantayan ng Diyos. At walang matuwid sa atin. And yet, pinili ka. Kukunin ko itong magnanakaw na ito, kukunin ko itong nangangalunya na ito, kukunin ko itong mainitin na ulo na ito, kukunin ko itong lasenggo na ito, dragista, lahat. Kukunin ko itong masamang taong ito, huhugasan ko siya, mamamatay ako para sa kanyang kasalanan, bubuhayin ko siya from spiritual death to spiritual life, lilinisin ko siya at ihaharap ko sa Diyos bilang matuwid. I will choose this person para magkaroon siya ng kaugnayan sa akin. At kailan po niya ginawa ho ito? Sinagot po yun ng Efeso 1. Bago pa man likhain ang mundo, namili na ang Diyos kung sino ang magiging para sa Kanya. Ganyang katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kung ang bayan ng Israel, saklat ng Amos, saklat ng Deuteronomy, saklat ng Pentateuch, kitang-kita ho natin, ang Diyos ang namimili. Ang Diyos ang namili kay Noah, ang Diyos ang namili kay Abraham, ang Diyos ang namili kay David. Bago pa isilang si Jacob at si Esau, namili na ang Diyos. Bago pa isinilang si Jeremias, namili na ang Diyos. Kung ganon ang pag-uugali ng Diyos sa konteksto ng kaligtasan sa lumang tipan, mas ganoon din sa bagong tipan. So anytime that nararamdaman po ninyo that parang wala nagmamahal sa akin, you should silent your mouth, kapatid, because meron nagmamahal sa atin. Ibinigay niya ang pinakamahalagang person, according to the Bible, para sa atin. Binigay niya si Jesus for the drunkard. Binigay niya si Jesus for the gossiper. Binigay niya po si Jesus for you and I. Para lang masabi niya, anak, mahal kita. Instead of kaaway, anak na ang tawag sa atin. At kapag ikaw ay anak, may access ka sa Panginoon. Kapag ikaw ay kaaway ng Diyos, wala kang access. Hindi ka magiging tagapagmana ng kanyang kayamanan. Dahil kaaway ka, pero ngayon anak tayo ng Diyos, mga kapatid. At paano ho niya ipinaramdam na tayo po ay mga anak ng Diyos? Sumasa atin ang banal na Espiritu. They who are led by the Spirit of God testify that they are the children of God. So kapag sumasa atin ang banal na Espiritu, that is the evidence that you are a child of God. And if you are a child of God, mga kapatid, that means ipinaranas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Pero sa pag-aaral po ng unang Juan, ito mabigat. Kung ang tao po ay hindi naging anak ng Diyos hanggang sa kamatayan, that can only mean one thing. Hindi ipinaranas ng Diyos Ama ang kanyang pag-ibig na nagliligtas sa kanila. At dito po apasok yung salitang hindi makatarungan ang Diyos. Napaka-unfair ng Diyos. Meron siyang mga tao na ipaparamdam niya ang kanyang pag-ibig patungo sa kaligtasan, pero ang iba hindi. Hindi makatarungan ng Diyos. Now, mag-iingat po tayo, mga kapatid, dahil kung gusto natin maging makatarungan po ang Diyos,
wala kahit isa ho sa atin ang papasok sa kanyang kaharian. If you want God to be fair, ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Ano po ang magiging kahinatnan ng mga taong lumalabag sa kanyang salita? Impyerno. So if you want fair, impyerno ang mapapasa atin. Pero hindi unfair ang dapat lumabas sa ating bibig, kundi mercy. Yung pinaranas ng Diyos sa atin is not unfairness, kundi mercy. At ito minsan ang tinatanong po ng tao, bakit ganito ang disenyo ng Diyos sa kaligtasan? Number one, kung lahat ng tao sa buong daigdig ay maliligtas, paano niya maipapakita ang kanyang katangian na siya'y makatarungan at hukom at matuwid? Hindi niya maipapakita yon. Because sin deserves punishment. At kung lahat naman ay iahagis po niya sa lawang apoy, paano niya maipapakita ang kanyang katangian na siya'y mabuti, maawain at mapagmahal? So ngayon, how does God show His love, but at the same time show His wrath and righteousness? These 2 points are directed sa iisang persona lamang, si Jesus. God shows His love by sending His Son, but God also shows His wrath by putting the curse of sin upon His Son. Na instead of ang galit ng Diyos ay mapunta sa atin, napunta kay Kristo. At itinrato ng Diyos Ama si Kristo bilang sumpa. So that one day, tayo po ay maituring bilang malinis. Tignan niyo po sinasabi dito sa 2 Korinto, Kapitulo 5. 2 Corinthians chapter 5. Napakaganda nitong tekstong ito. 2 Korinto 5, talatang 21. 2 Korinto 5, talatang 21. Napakaganda nitong mensahe na ito. Sabi po ng Biblia, kailanmay hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Ito yung binabanggit po natin last week, the Great Exchange. May galit ang Diyos sa atin eh. Pero para yung galit ho niya ay hindi bumagsak sa atin, there has to be a substitution. Ito yung tinatawag po sa theology, substitutionary atonement. Someone must die in my place para ang galit ng Diyos ay hindi mahulog sa akin. Kaya dumating si Kristo para magkaroon ng matinding exchange. Yung galit na dapat mapunta sa akin, nahulog kay Kristo. At ang pagiging matuwid ng Diyos na wala po tayo, ibinigay sa atin through that exchange. Jesus gave His life that you may be righteous. Jesus died on the cross so that the wrath of God would not land on you, but would land on Christ. So nung sabihin po ni Juan, tignan mo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, na tawagin tayo mga anak ng Diyos. Ang pagiging anak po ng Diyos ay nakatali sa pagpili ng Diyos bago pa man likhain ng mundo. Ang pag-ibig po ng Diyos para sa atin involved the death of Christ. And it took each member of the Trinity para tayo po ay gawin mga anak ng Diyos. So ngayon, bakit po niya kailangan banggitin po yon? Balikan po natin ang 1 John. 1 John 3, verse 1. Sabi po ng Biblia, tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga na tayo mga anak niya, kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Anong ibig sabihin po nun? Well, what it does not mean is this. It does not mean that hindi alam ng mga tao na Kristiyano ka.
Dahil kahit ang mga hindi mananampalataya, they can recognize kung ang isang tao ay Kristiyano talaga based on how they live. Kasi sabi nga ng Biblia, let your light shine. So kapag ang ilaw at liwanag na nagmumula kay Kristo ay ipinakita ho natin sa pamagitan po of standing firm sa katotohanan, malalaman ng mga tao that you are in fact a Christian. Pero hindi yon ang ibig sabihin po ni Juan dito. What he's referring to is not the people sa labas. What he's referring to are the false teachers na nakapasok in the church. Sapagkat para sa kanilang pananaw, sila yung mga anak ng Diyos. Dahil sila yung may special knowledge sa Diyos. Pero sabi ni Juan, yung mga tao sa mundo, hindi nila kayo kinikilala bilang mga anak ng Diyos dahil hindi nila kilala ang Diyos. Now, how do we know that mga false teachers ang binabanggit po dito in this letter, yung tinutumbakan po ni Juan bilang mga tao makamundo? How do we know na sila ho yun? Well, if you turn with me in chapter 4 verse 1, makikita ho natin that these false teachers, sila yung mga makamundo na binabanggit po dito. 1 John 4 verse 1. Sa unang Juan 4 talatang 1, sabi po, mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila ay mula sa banal na Espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang Espiritu sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Jesucristo ay naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao, ay hindi isinugo ng Diyos, kundi ng Espiritu ng Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo at naririto na nga sa mundo. Ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil ang Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas, na siyang nagahari ngayon sa mga makamundo. Itong mga huwad at sinungaling na propeta ay makamundo, kaya ang mga bagay ng mundo ang kanilang itinuturo at nakikinig sa kanila ang mga makamundo. So ayon kay Juan, sino po yung mga makamundong tao na hindi kumikilala sa mga tunay na Kristiyano dahil sa kanilang paningin, sila yung tunay na Kristiyano? Yung mga nagtuturo na si Jesus ay hindi nagkatawang tao. Yan yung mga false teachers na makamundo na kumakalaban sa church ni Juan. Si Jesus ay hindi daw Diyos. So sabi ni Juan, yan ay mga sugo ng Antikristo. Yan ay mga taong makamundo. Kaya minsan nagtatanong ho tayo, Pastor, bakit po sa mga false teachers, tulad po ng mga prosperity gospel, tulad nila Joseph Prince, Joel Osteen, T.D. Jakes, bakit ang lalaki ng mga iglesia nila? When you think about it, well, the Bible says, ang mga taong makamundo ay makikinig sa mga isinugo ng mga taong makamundo. The world hears the world. The flesh hears the flesh. Goats hear goats. Pero sabi ni Kristo, my sheep hear my voice. There's a difference. Magtataka ka na lang mga kapatid, kung ang mga ngaral ngayon is popular in a positive way sa mundo. Nakakatakot po yung ganong klaseng kalagayan. Kasi kahit si Kristo, never siya naging popular in a positive way pagdating sa mundo. Libo-libong tao ang sumusunod kay Kristo superficially. Pero iilan lang ang nanatili. And yet, sasabihin natin that mas magaling mangaral ang mga tao sa mundo kasi libo-libo ang pumapasok sa kanilang iglesia. Eh kung si Kristo nga, 12 ang kanyang mga alagad at may isa pa na tumiwalag doon. Tapos sasabihin natin ang sukatan at basihan ng basbas ng Espiritu ng Diyos sa isang ministeryo ay malago ang gawain. Dahil hindi ipinapangaral ang kasalanan, kaduda-duda po ang estado ng mga tao doon. Because the Bible says,
broad and wide is the gate. At marami ang pumapasok doon. Sa Mateo 7:21 hanggang 23, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon na hindi papasok sa kanyang kaharian. Marami ang tinatawag to invite them to hear the gospel. Pero iilan lang ang sumasampalataya. So yung mga taong makamundo na tinatawag ho dito ay yung mga false teachers. Pero hindi lang limitado sa mga false teachers. Kung babasahin po natin ang chapter 5, basahin po natin ang chapter 5, talatang 19. Hindi lang ang false teachers, pati na rin ang buong mundo. Chapter 5, verse 19. Kapitulo 5, talatang 19. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. Ngunit alam nating tayo'y mga anak ng Diyos. So, dahil nanggaling ang mga false teachers po na ito sa labas, sino ho ang naghahari sa kanila? Sabi ng Biblia, ang buong mundo. Which means, ang lahat ng mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo ay nasa kategorya ng buong mundo. So, ang sukatan po para maging anak ng Diyos ay hindi yung gumawa ka lang na mabuti, ay hindi po yung gumagawa ka ng maraming social and charitable works, kundi ang sukatan po dito is, are you in Christ? Yun ang sukatan. Hindi yung gaano ba kalalim ang iyong pag-unawa sa salita ng Diyos. Hindi yun how much languages you can speak. Hindi yun how much theological degrees you have earned. Kundi, are you in Christ? So ngayon, sabi po ng Biblia, ang mga tao sa mundo, they do not recognize who we are truly dahil hindi nila kilala ang Diyos. Yun po ay nakakalungkot. Bakit po hindi tinatanggap ng tao ang Biblia? Bakit hindi tinatanggap ng tao ang Ebanghelyo? Dahil hindi nila kilala ang Diyos. It's interesting kasi, kung titignan po natin dito sa John 8, John chapter 8, tignan niyo po sinabi ni Kristo. John chapter 8, at simulan po natin dito sa talatang 19. John 8, verse 19. Look what it says here. Sabi sa talatang 19, nagtanong ang mga Pariseo, nasaan ba ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi niyo ako kilala o ang aking ama. Kung kilala sana niyo ako, makikilala niyo rin ang aking ama. So hindi ma-discern ng mundo kung sino si Jesus. Hindi nila ma-discern na si Kristo ay Diyos. Hindi nila ma-discern na si Kristo ang Mesiyas. Hindi nila ma-discern na si Kristo lang ang natatanging daan patungo po sa langit. Ang makapagdi-discern lang po niyan ay ang banal na Espiritu. Furthermore, sa John 14, verse 17, Juan 14, talatang 17, Juan 14, talatang 17. Sabi po ng Biblia, siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. Ito rin ang isang deceiving mentality. There was a few individuals na nakausap po namin several years ago. They didn't hear the gospel. They don't know much about the Bible. They've never heard about Christ and what He did at the cross. Pero ang sabi nila, I believe I have the Holy Spirit with me. Paano yun? You've never heard the gospel. You've never repented of your sins. Hindi mo ibinigay ang iyong buong buhay kay Jesus. Paano mo masasabi, sumasa inyo ang banal na Espiritu? Ang sagot, well, because I just have this feeling. Sabi po sa Jeremias 17, talatang 8 hanggang 12, ang puso ay madaya. How do you know sumasa inyo ang banal na Espiritu? Well, tumaas ang balahibo ko. Hindi yun ang sukatan. Well, I don't know, basta gumising ako,
masaya ang aking pakiramdam. Lagi ako na natutuwa for some reason, hindi ko maintindihan. Siguro sumasa akin ang banal na Espiritu. Hindi yon ang itinuturo ng Biblia. Or, for example, I know na sumasa akin ang banal na Espiritu dahil mula pa noon hanggang ngayon, never ko nakita na ako'y pinabayaan ng Diyos. That's great. Pero, maari ang naranasan ho natin ay ang probidensya ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan sumasa atin ang banal na Espiritu. Dahil mismo si Jesus na nagsabi, siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Ano yung katotohanan na binabanggit po dito? Kung sino si Jesus. Kailangan natin si Jesus. Kailangan po natin tanggapin si Jesus. Hanggat hindi yun nangyayari, hindi pwede sumaatin ang banal na Espiritu. Pangalawa, sabi po dito, hindi siya matanggap ng mga taong makamundo. Nang ibig sabihin, hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang ating puso at hindi pinaparanas po sa atin ang pag-ibig na nagbibigay ng kaligtasan, hindi sa atin at hindi natin makikilala ang banal na Espiritu. Pero kilala niyo siya, ang kausap dito ay umaalagad, dahil kasama niyo siya at sa inyong magpakailanman. Nang ibig sabihin, sino po ang may banal na Espiritu? Ang mga Kristiyano at tunay na alagad ng Diyos. At ano po ang naging katibayan ng mga tunay na alagad ang nakasama ni Kristo? Kung nasaan man siya, sumusunod sila. Kung niya, sinusunod po nila sa tulong at gabay ng Espiritu Santo. Ngayon, pagdating po sa John 16, talatang 1. John 16, talatang 1. Sinasabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito para hindi manghina ang iyong pananampalataya pagdating ng pag-uusig. Hindi na kayo tatanggapin ng mga kapwa niyo Hudyo sa mga sambahan nila. Sa katunayan, darating ang panahon na ang sino man papatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Gagawin nila ang mga bagay na ito dahil hindi nila kilala ang Ama o ako. Verse 3, they will do such things because they have not known the Father or me. So, paano po ipinaranas po ng Ama ang kanyang pag-ibig sa atin? Number 1, ibinigay po niya ang kanyang banal na Espiritu upang tayo po ay maituring mga anak ng Diyos. Naging anak po tayo ng Diyos hindi dahil sa ating pisikal na pagkasilang o dahil sa ating personal na kagustuhan, kundi ito'y niloob ng Diyos. Pangalawa, bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo rerespetuhin, mamahalin, o hindi sasang-ayon ang mga tao sa mundo sa atin. Sa ating doktrina, sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya. Bakit po? Dahil hindi nila kilala ang Diyos. Now, going back to 1 John, verse 2 naman. Sabi po dito sa 1 John 3, verse 2, mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos, ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Na anong ibig sabihin po noon? May dalawang bagay na nabanggit po dito. Number 1, mga anak na tayo ng Diyos. That's the reality. Mga anak tayo ng Diyos. Pero here's the second element. Pero, sabi ho, hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. So what we have here is something called the theology of the already and not yet. What does that mean? Already, mga anak tayo ng Diyos. Pero yung not yet na hindi pa natin nararanasan ay yung estado ng glorification. Which means sa pagbabalik ni Kristo, aalisin na po niya completely ang lahat ng presensya ng kasalanan. Kasama na po dito ang kamatayan, kasama na po dito ang tukso, kasama na po dito ang lahat ng kasamaan, aalisin na po ng Diyos yan. Subalit, hindi pa natin nararanasan sa ating kasalukuyan.
Pero anak na tayo ng Diyos. But what we have not yet experienced is yung glorification. It's interesting kasi, ang binanggit po ni Juan dito is, alam natin na sa kanyang pagbabalik, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Anong ibig sabihin po nun? Well, kung natatandaan po natin in the Gospel of Matthew, chapter 17, nung umakyat si Jesus sa isang bundok, kasama po yung tatlong alagad, James, John, and Peter, ano po ang ginawa ni Kristo? Nagliwanag ho siya. Ipinakita po niya ang kanyang kadakilaan. Nagulat ang mga alagad. So sobrang gulat po nila, nagtayo ho sila ng mga ilang altar. Bakit po? Dahil nagulat sila sa kaluwalhatian ni Kristo at nakita po nila si Moises at si Elijah. Pero nagliwanag si Jesus. What does that mean? It means Jesus, if He were to show His full glory, mamamatay tayo. Here's another question. Sa mga atheist naman, ang madalas nagiging tutol po nila, kung may Diyos, bakit hindi siya nagpapakita right now? Here's the answer. Sinagot na po yun ni Moises. No man who sees Yahweh will live. Nang ibig sabihin, kung ipapakita ni Yahweh ang kanyang buong kaluwalhatian, mamamatay ho tayo. A good example is, pinakita lamang po ni Yahweh ang kanyang sneak peek glory kay Moises, just his back parts, nagliwanag agad si Moises. Secondly, hindi makalakad at hindi makalapit si Moises on the holy ground because God's presence was there. Sabi po niya kay Moises, take off the sandals off your feet, for where you are standing is holy ground. Furthermore, nung pumasok si Jesus sa buhay ni Apostol Pablo, nung siya pa ay Saul ng Tarsus, on the road of Damascus, sa aklat ng Gawa, Kapitulo 8 at 9, ano ho nangyari sa kanya? Nabulag siya ng 3 araw. Nung makita ni Daniel ang kapangyarihan ni Yahweh, he almost died in the presence of God. Nung makita ni Juan ang kadakilaan ni Jesus, in Revelation 1, sabi ng Biblia, he fell as if he was dead. So kung magpapakita ang Diyos sa buong mundo, sa kanilang kalagayan, who is full of sin, walang matitira na buhay. Because the glory of God is way too much for us. Kaya kailangan maranasan ng mga mananampalataya ang glory age, ang age of glorification. Nang ibig sabihin, kapag dumating na si Kristo, papalitan niya ang ating katawan, papalitan po niya ang ating nature, gagawin po niya glorified body na ho tayo upang ma-behold natin who Christ is for who He is. Kaya tignan niyo po sinasabi dito sa Filipos Kapitulo 3. Filipos 3, talatang 20. Filipos Kapitulo 3, talatang 20. Tignan niyo po sinasabi dito. Bakit kailangan maranasan ng mga anak ng Diyos ang gaytong klaseng kadakilaan? Talatang 20. Philippians 3 verse 20. Ngunit, para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. At mula roon, hinihintay nating ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawin tulad ng malulhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. Babaguhin ni Jesus ang ating katawan sa kanyang pagbabalik so that we may behold the glory of Christ. Now, sa Lumang Tipan, ito rin ay nabanggit ni Propeta Daniel. Sa Daniel Kapitulo 12. Daniel Kapitulo 12. Basahin po natin mga kapatid. Daniel Kapitulo 12. This is not just a New Testament doctrine. This is a doctrine also of the Old Testament. Daniel 12, talatang 1 hanggang 2. Tignan niyo po sinasabi.
Actually, simulan po natin dito sa talatang 2. Daniel 12, talatang 2. Bubuhayin ang marami sa mga namatay na. Ang iba sa kanila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero ang iba ay isusumpa at ilalagay sa kahihiyang walang hanggan. Ang mga taong nakaunawa ng katotohanan at nagtuturo sa mga tao na namumuhay ng matuwid ay magniningning na parang bituin sa langit magpakailanman. We will shine like the stars of heaven, sabi po ng Biblia. Yan po ay bahagi ng glorification. Hindi pa natin nararanasan yan. Pero sabi ng Biblia, as Jesus is, kailangan maging katulad po natin siya. Mangyayari ho ito sa kanyang pagbabalik. Kaya tingnan nyo, pag dumating si Kristo, matutupad ang isa sa kanyang mga panalangin dito sa Juan 17. Basahin po natin ang Juan 17. Dito matutupad ang panalangin ni Kristo sa kanyang Ama sa Juan 17. Talatang 24. Juan 17, talatang 24. Sabi po dito, sa Juan 17:24, Ama, gusto ko sanang makasama sa pupuntahan ko ang mga taong ibinigay mo sa akin para makita rin nila ang kapangyarihang ibinibigay mo sa akin. Dahil minahal mo na ako bago pa man nilikha ang mundo. Father, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory, the glory you have given me, because you loved me before the creation of the world. Hindi pa natin nakikita ang kapangyarihan ni Kristo. At ito'y matutupad, itong panalangin po na ito ay tutuparin ng Ama sa pagbabalik ng Anak. Then we will see the glory of Christ. Right now, hindi natin matignan si Kristo face to face dahil mamamatay po tayo sa kanyang presensya. Pero sa kanyang pagbabalik, bilang mga anak ng Diyos, ito ang pribileyo na binigay sa atin ng Panginoon. Makikita ho natin siya face to face one day. Di ba mga kapatid? Napakaganda ho nun. Hindi dapat natin hinahangad ang anumang bagay kundi makita na natin ang Panginoon. Kaya yan ang sigaw ni Juan, Lord Jesus, come quickly. Sinong taong matino ay natutuwa sa isang mundo na nabubulok? Wow, ang ganda! Nabubulok. Hindi matino ang tawag doon. Bulag. Walang pang-amoy kasi patay sa espiritual. Pero ang mga taong ginising ng Diyos, they will see Christ for who He is. Lastly, 2 Korinto 3. 2 Korinto 3. Talatang 18. 2 Korinto 3, talatang 18. Tignan niyo po sinasabi dito. 2 Korinto 3, talatang 18. Actually, sa talatang 17, para mas buo. Sa talatang 17, ngayon, ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon, na siyang banal na Espiritu, ang siyang unting-unti bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. So totoo mga kapatid, sa buhay po natin ngayon, hindi natin mararanasan yung tinatawag na perfection right now. Pero bakit nga po ba tayo binabago ng Diyos? Dahil ang pagbabago po na yan ay hahantong to perfection. Hahantong po yan to perfection. So then, as we deal with the last verse, 1 John 3 verse 3. Sabi po dito, kaya, ang sino man may ganitong pag-asa kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay. Tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. Napag-aralan po natin last week
Kaya ang tao po ay namumuhay sa katwiran ng Diyos dahil they are born again at ang Ama ay matuwid. When you do righteousness, it's because you're born of righteousness. Pero dito, sabi ng Biblia, now that tayo po ay nakaranas ng pag-ibig ng Ama, itinuring tayo mga anak ng Diyos. Tayo po ay binigyan ng pribileyo na maging anak ng Diyos. At sumasa atin ang banal na Espiritu. Ito ang dapat gawin ng mga Kristiyano ngayon. Mamuhay sa kabanalan. Bakit po? Dahil babalik ang banal na Diyos. Kapag bumalik si Kristo, hindi niya, we could say, babalikan ang mga taong hindi banal. Ang babalikan po niya ang mga taong ginawang pinabanal ng Diyos. So there are 3 things that we can learn this afternoon. Verse 1, this is identification. Dahil sa pag-ibig po ng Ama, we are identified as the children of God. Number 2, so verse 2, expectation. Expectation. Bakit po expectation? Dahil kapag bumalik si Kristo, makikita na ho natin siya for who He truly is. And number 3, sa talatang 3, sanctification. Dahil siya po ay pure, at babalik na po ang pure God, we must live in purity. So ang tungkulin po ng isang anak ng Diyos is to contemplate yung dakilang pag-ibig ng Ama, to anticipate ang pagbabalik ng kanyang Panginoon, and to live in purity dahil ang Diyos ay matuwid and holy. Tayo po ba mga kapatid, mga anak ng Diyos? You will know that you are a child of God kapag sumasa atin si Kristo. Have you repented of your sins? Have you trusted in Christ for your salvation? Ibinigay mo na ba ang iyong buong pagkatao upang paglingkuran mo ang Diyos sa paraan niya? Hindi sa ating paraan, kundi sa paraan niya. If the answer is yes and deep down in your heart, punong-puno ka ng pag-ibig para sa Diyos at gusto mo siya makilala at gusto mo siya paglingkuran ayon sa paraan ng Diyos at sa Biblia. Kapatid, ikaw ay isang anak ng Diyos. Pero sa mga taong hindi pa nakakaranas ng ganitong klaseng experience, habang may buhay, may pag-asa. Kung loloobin ng Panginoon na tayo magsisi at sumampalataya sa Kanya. Jesus died on the cross for sinners. The cross is a free gift of God. Respond by faith upang tayo po ay maging mga anak ng Diyos. As we kindly pray this afternoon,